Ang karagatan ng Pilipinas ay malawak at hitik sa yaman. Ngunit sa kabila na nagkikinangang mga alon nito ay ang pag-usbong ng mga hamong dulot ng pabago-bagong klima. Overfishing, pagtaas ng populasyon, pagdumi ng katubigan ng dahil sa industrialisasyon at iba pang mga rason na nagiging dahilan sa dahan-dahang pagbaba ng huli ng isda na kung hindi masusolusyonan ay magiging panganib sa kasiguraduhan sa pagkain ng ating bansa, hanap buhay ng ating mga mangingisda at tuluyang pagkasira ng ating mga katubigan. Isa sa mga nakikitang susi ng pamahalaan upang masolusyonan ang problemang ito ay ang pagtulak ng aquakultura. Sa aquakultura, sumasalimbay ang pag-asa kung saan hinihikayat ang sustenableng pangisdaang mapagkukunan ng sariwa at masustansyang mga lamang dagat. Ngunit tulad ng lahat sa ating mundong ito, ang lahat ay may umpisa. At sa aquakultura, ang similya ang simula. Ang mga mariculture center ng DAB-FAR ay mga pasilidad kung saan ang pananaliksik at mga teknolohiya ay hinihinang upang maipasa sa mga Pilipinong nagnanais pumasok sa pangisdaan at aquakultura. Isa din sa mga layunin ng mga mariculture centers ay ang pag-aalaga ng mga breeder stocks at pagpaparami ng mga ito upang makapagbigay ng mga dekalidad na similya sa mga nagpapalaisdaan. At isa sa mga nasabing mariculture center sa Pilipinas ay ang Panabo Mariculture Center sa Davao del Norte. Ang Mariculture Park of Panabo City naman ay isang zoned area sa munisipalidad na katubigan ng Panabo na itinatag sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Panabo, DAB-FAR at iba pang implementing agencies. The Panabo City Mariculture Park was established last March 30, 2006. The mandate is to develop and promote a sustainable mariculture industry in order to have an available and affordable food for the Filipinos and eventually to improve the socio-economic living condition of our fisher folk. Mariculture is a shift from fish hunting to fish farming. So our objective is to promote different technologies na pwede pong makapa-participate po ang ating mga fisher folk. So we ensure na hindi po sila madi-displace, meron pa rin po silang other alternative source of income para po ma-uplift po yung kanilang socio-economic and living condition in the coastal communities. Dito po sa center, sa National Mariculture Center, isa po sa mandato is to promote a sustainable mariculture industry in the country. So, sa pamamagitan po ng pag-formulate ng mga policies without compromising our environment. So, yan po yung ating isinasaalang-alang. So, yung banner program from formulation of policies up to technical support services for the whole value chain. Ang teknolohiyang nakasentro sa makakalikasang pamamaraan ng pangisdaan ay pundasyon ng masaganang aquakultura at nagbibigay diin sa pangangalaga at pagpapabuti ng kalikasan. Sa ganitong paraan, makakasiguro tayo ng malawakang benepisyo hindi lamang para sa ating mga mangingisda, kundi na rin sa bawat isang mamamayang naninirahan sa paligid ng mga mariculture parks na ito. So yung center, isa po sa kanyang banner program is yung training and technical support. Importante po yung training para malaman po natin kung paano po yung maayos na
pag-ooperate ng isang project, ano po yung mga proper protocol, especially in Mariculture Park na napakalaki po yung investment. So tinuturo natin sa kanila na yung tamang pagpapakain. Mga management like mag-install po ng retainer sa cage para hindi po lalabas yung feeds. And of course, para po ma-meet po natin ang ating target production, ating tina-target na income, para maging sustainable po yung ating operation. Isa sa mga programa ng Panabo Mariculture Center ay ang pagpaparami ng iba't ibang uri ng isda at lamang dagat. Isa sa mga ito ay ang red tilapia. Ang red tilapia ay kinukonsidera na isang high-value species dahil sa malinamnam na lasa at kaakit-akit na kulay nito. Isa din sa kaibahan nito sa mga ordinaryong tilapia ay ang pagkakaroon ng mas matibay na resistensya sa tubig alat. Isang teknolohiyang binibigyang prioridad ng Panabo Mariculture Center. Yung red tilapia, pwede po natin siyang pampalit na comparable po siya sa mga high-value species like grouper and yung maya-maya. So if you visit some restaurants, meron po silang, yan po yung siniserve nila at napakamahal po. So that's why we consider our red tilapia as one of our high-valued species na pwede po nating maipromote sa mariculture. And considering na yung mga existing or yung mga high-valued species like grouper, very limited po yung supply ng kanilang fingerlings, and hers, red tilapia na napakadali pong magparami. So isa po yan sa pinopromote po natin. Our first satellite office was located in Barangay Southern Davao, Panabo City. And we had freshwater hatchery for red tilapia there. We have acclimatization facility for red tilapia to become saline kingfish. Yearly, we have an average of at least 600 individuals and 10 associations. Yearly, for red tilapia production. Ang National Mariculture Center Satellite Office of Panabo ay isang pasilidad kung saan ang iba't ibang uri ng breeders gaya ng bangus at red tilapia ay inaalagaan upang maparami at maipamahagi sa mga mangingisda. Ito ay isa sa mga pinaka-importanting pasilidad ng Panabo National Mariculture Center. So yung buong mariculture is nasa 617 hectares, in which 130 hectares were intended or allocated for marine fish cage production. So yung 130 ay may capacity na 520 units na cages. Yan po ay naka-categorize into fisher folk, small and medium investors, meron po tayong big players. We implemented the family-based program for our small-scale fisher folk. And we connect them through land bank as the financial institution to support the financial needs of their fish cage operation. Per family, they will be spending at least 150,000 pesos kasi dapat nakapackage yung kanilang counterpart. Meaning to say, the recipient family would have a complete set of fish cage already. Sa kasalukuyan, mayroong 54 na investors ang Panabo Mariculture Park, kung saan 38 dito ay mga private investors at 16 dito ay mga fisherfolk beneficiaries.
this project of livelihood fish cage has some but not many success stories. Ang ibang fisher folks natin na nakatutulong talaga to sa kanilang pamumuhay. Kasi yung iba, nakapag-graduate na ng college. Yung iba naman, nakabili na ng lupa't bahay, may mga bangka na, at saka yung pang-araw-araw nila, nasusustain na nila ng hindi talaga ganun kahirap, hindi kagaya ng dating ginagawa po nila. So, ang naging role ng First Tagum Rural Bank with BFAR and LGU, nag-sign kami ng MOA. It was Marine Fish Cage Livelihood Program for fisher folks and families. So, ang naging role namin dito primarily is yung financial assistance with the beneficiaries. So, yung collection namin pagka-harvest is kami yung kukuha ng proceeds, tapos ilalagay namin sa savings account nila. Pagkatapos is kung ano yung loan availment nila, i-deduct namin sa kanilang proceeds. Then yung matira, yun yung i-withdraw ng fisher folks. So far po, current naman po sila, wala pong palta, up-to-date naman po mga payment. Ang pangalan ng namin, Kaganguhan Women's Association. Noong nagsimula kami 15, pero ngayon 50 na kami. Yung in-award sa amin ang Fish Cage, ang BFAR nagbigay sa amin ng 15,000 na fingerlings na inihulog sa aming cage, at saka yung pang-pakain, loan namin sa land bank. Almost 10 years na inoperate namin fish cage. Nakapag-aral po ako ng isang pamangkin. Nakapagtapos ako ng 2 anak. May bahay na kami ngayon at saka may 3 motor. Yun ang nakuha namin na ginansya sa fish cage. Nagpapasalamat po ako sa LGU at saka BFAR NMC. Napapagaan ang buhay namin sa tulong nila. Nagsimula kami fish cage 2012 hanggang ngayon. Tuloy ang operation namin. Sa awa ng Diyos, simula naman noon na kami ay nagsimula ng fish cage hanggang ngayon ay nag-successful din kami. Tunulungan din niya kami at malaki namang pasalamat namin sa ating Panginoon. Sa BFAR, magpasalamat din ako kasi maraming mga natulungan ng mga mahirap. Noon, sobrang hirap namin. Wala kaming mga sideline nga, panagat lang. Pero ngayon may fish cage namin. So nakaangat-angat na kami, ma'am. Giinganyo kami sa BFAR na tayo kami ng association para yung mga bangus na huli nila doon sa fish cages, kami na po ang mag-process. Binigyan po kami ng BFAR ng starting capital namin at saka mga trainings para matuto kami kung paano ang ng proseso ng mga boneless bangus na ginagawa namin. Ay, malaki talagang naitulong sa amin, ma'am. Yung mga kasamahan ko, tapos na sila ng mga nasa kolehiyo. Ngayon, nagtrabaho na, may maganda ng mga trabaho. Yung mga apo namin, napa-eskwela namin, ma'am. Sa lahat na fisher folks natin dito sa Panabo, yung masabi ko lang sa inyo, ayusin ninyo ang binigay na programa ng ating gobyerno. Ayusin ninyo palakihin ninyo para sa inyong kabuhayan, para sa next generation o para sa inyong mga anak. To all fisher folk out there, rest assured that the National Mariculture Center is doing every effort
to include them in any development, particularly on mariculture park business in the Philippines. Okay, the BIFAR NMC is your partner of your success. Ang pagtulak sa aquakultura bilang pangunahing pamamaraan ng pangingisda ay nagbubukas ng pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan dahil sa ang aquakultura ay hindi lamang isang industriya. Ito ay isang halimbawa kung paano natin mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan.